galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plano o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa benta lang plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fefcon. Galalala Fefcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fefcon. Galalala Fefcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fefcon. Galalala Fefcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Mga paraan para makatipid sa pagkonsumo ng kuryente, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, posible pa rin makatipid sa paggamit ng kuryente kasabay ng pananatiling presko at komportable. Una, huwag hayaang nakasaksak ang mga kagamitan sa bahay tulad ng telebisyon kapag hindi ginagamit. Dahil ayon sa ahensya, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Pangalawa, sa mga ilaw na ginagamit, makatutulong sa pagtitipid ang paggamit ng compact fluorescent lamps o LED bulbs. Pangatlo, buksan ang mga bintana upang makapasok ang sariwang hangin at natural na liwanag. Nang sa ganon, ay makababawas rin sa paggamit ng ilaw at electric fan. At pang-apat, pagdating naman sa pagpaplansya, pinapayuhang ischedule ang mga plansyahin ng maramihan. Gayon din sa paglalaba upang makatipid naman sa tubig. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Caster ng Pilipinas. Oras, Father Lito Jimenez, alas 4:10.
Uy, nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through. Isang mainit na hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Simbang Baklaran at holiday. Idil Adha. Ayan. Feast of Sacrifice. Sa ating mga headlines, sininalang hideout ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Angeles City. Sinalakay ng mga tao ng PNP, CIDG at NBI. Pero walang nakitang bato. Type 5 LTOP gun permits at gun licenses ni Senator Ronald de la Rosa pinawalang bisa ng Philippine National Police. Wala bang RPG? Ay, naku. Senator Robin Hood Padilla pinakakasuhan ng PNP-CIDG ng obstruction of justice. Independent at civilian-led Truth Commission inilunsad kontra extrajudicial killings. Department of Energy officials sa ginisa sa Kongreso. Energy policies pinarerepaso dahil sa rotating brownouts. National elections tuloy sa 2028. Pinangangambahang Noel o no elections hindi mangyayari ayon sa COMELEC. 13 luxury cars na madiskaya nabenta na ng Bureau of Customs. Gobyerno kumita ng 114 milyong piso. Paggunita sa Idil Adha o Feast of Sacrifice, pangkalahatang mapayapa ayon sa PNP. Pero isang moske sa Zamboanga del Sur, nilusob po ng mga armado, 2 ang patay. Pambira, di na ginala ang moske. Tropical storm sa labas ng Philippine Area of Responsibility lalo pang lumakas. Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Anong pangalan niya na bagyong... Awampay lakay eh. Merong naka ano na. Anong letter na ba tayo lakay? Letter, di ba? Hindi na ba? Parang Dante. Dante nga ba? At ngayon sa detalye... Domeng daw lakay. Domeng ba? Hindi Dante. Domeng. At ngayon sa detalye natin mga balita, sinalakay ng mga tohan ng PNP, CIDG at NBI ang isang bahay sa isang subdivision sa may barangay Balibago, Angeles City na pinaniniwala ang pinagdalhan kay Senator Bato de la Rosa ng tumakas sa Senado. Kinumpirma ni Barangay Chairman Joseph Ponce na pagmamay-ari mo ng tiyuhin ni Senator Robin Hood Padilla ang pinagtaguan ni Senator Bato. Sabi ni Ponce noong nakalipas na linggo pa nagsabi sa kanya ang tiyuhin ni Padilla na aalis muna ito palabas ng subdivision. Narito si Chairman Joseph Ponce. Yung tito ni Robin Padilla na alias Lakay Carino nakaback up sa sasakyan ni Robin Padilla noong may nangyari sa Senate. Bakit daw siya nagpaalam, sir? Aalis? Yes, aalis. Pupuntahan niya yung isang asawa niya sa Manila. Kasi may mga ali-aligid na CIDG sa subdivision kung saan siya nakatira nung last week pa. Takot.
Samantala, aprobado na ng Philippine National Police ang revocation ng mga permit at lisensya sa baril ni Senator Ronald De La Rosa. Base sa dokumentong nakita ng DZRH News, pirmado na ni Firearms and Explosives Office Police Brigadier General Jose Manalad ang rekomendasyon ng License, Revocation and Restoration Board kahapon Mayo 26. Base sa record, si De La Rosa ay kolektor o nagmamay-ari ng 117 baril. Mayroon siyang Type 5 na license to own and possess firearms na nangangahulugang maaari siya magkaroon ng 15 at higit pang armas. Kaugnay nito, sumulat na ang PNP-FEO sa Police Regional Office 11 para masabihan ang address ni De La Rosa kaugnay sa revocation. Ipinasusurrender ng unit ang mga baril sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng Republic Act 10591 Section 4, hindi kwalipikadong mag-ingat ng baril ang isang convicted o mayroong pending criminal case na may parusang mahigit 2 taon. Pinakakasuhanan ng PNP-CIDG si Senator Robin Hood Padilla sa pagtulong para tumakas si Senator Bato de la Rosa. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, inirekomenda nila sa Department of Justice na kasuhan si Senator Padilla ng obstruction of justice. Lumalabas sa investigasyon na hindi lang basta isinabay ni Padilla sa sasakyan si Bato. Tinawag ito ni General Morico na highly coordinated at pre-planned logistical maneuver ito para hindi agad mabisto. Bukod dito ay napagalamang may bubuntot ding security escort sa puting SUV na sinakyan noon ng 2 senador. Pero hindi na idinetalya ni General Morico pero makakasuhan din ng obstruction of justice ang iba pang tumulong sa pagpuslit kay Senator Bato. Sa iba pang balita, kung papayagan ng Senado ang work from home, ang mga senador ay wala nang papasok sa Senate floor. Ito ang babala ni Senator Juan Miguel Migs Zubiri kasunod ng kanilang pagtutol sa minorya sa mosyon ng mayorya na payagan ang mga senador na makasali online sa sesyon at kahit sa botohan. Ayon kay Zubiri, wala siyang alam na demokratikong bansa ang pumapayag sa work from home setup ng mga mambabatas at baka pagtawanan lang nila ang Pilipinas. Dahil kung papayagan na mag-online ang mga senador, lahat na sila ay magtatrabaho sa bahay. Sabi ni Zubiri, papayag lang sila sa teleconferencing kapag may emergency o gaya ng nangyari sa panahon ng COVID-19 pandemic. Inilunsad naman ng iba't ibang sektor ang isang independent at civilian-led Truth Commission. Layon nito nga magtatag na isang public record patungkol sa extrajudicial killings at mga katulad ng pang-abuso sa karapatang pantao. Bagamat nagsimula ang karahasan bago pa ang taong 2016, sinabi ng grupo na marami pa rin sa mga biktima ng Duterte drug war ang naghahanap ng hustisya. Kabilang sa mga mamumuno sa tinawag na Truth Commission ay si Cardinal Ambo David na siyang magsisilbing advisor o moral at institutional guide at kasama rin si dating International Criminal Court Judge Attorney Raul Pangalanan na siya namang magiging chairman. Isa sa magiging trabaho ng Truth Commission ay ang pagsasagawa ng hearing, evidence-based na mga rekomendasyon at pagsusumite ng periodic report sa NAPOLCOM, sa Kongreso at maging sa Malacanang. Samantala, mariing iginiit ng Commission on Elections o COMELEC na tuloy ang 2028 elections at hindi mangyayari ang tinatawag na no election scenario. Kasunod ito ng kumakalat na usapin hinggil sa posibleng no-well scenario. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, mandato ng konstitusyon ang pagsasagawa ng halalan sa 2028 kaya hindi sapat ang simpleng pagpasa ng batas para hindi ito matuloy.
Baboy. Binigyan diin ni Garcia na walang contingency plan ang COMELEC para sa Noel dahil tiyak umanong isasawa ang halalan. Sa katunayan, anya 2 taon bago ang 2028 polls, pinag-aaralan na ng komisyon ang automation ng halalan, voter registration at paglabas ng rules and guidelines. Samantala, International Criminal Court Mistea, abay sinimulan na ang unang status conference sa kaso ng dating Pangulong Digong Duterte. Tatalakayin ang petsa kung saan isasagawa ang trial ng dating Pangulong Digong at presentation ng mga evidence. Pero no show ang dating Pangulong PRRD. Kinwestiyon naman sa joint hearing ng House Committee on Energy at Committee on Franchises ang mga energy policies ng Department of Energy dahil sa nararanasan pa ring mga rotational brownout. Ayon kay Pangasinan Congressman Mark Juanco, ang direksyon ng Department of Energy ay hindi raw para mabigyan ng solusyon ang mahinang supply ng kuryente, kundi naging dahilan pa ng pagtaas ng singil at kakulangan ng power supply. Ayon kay Congressman Juanco, hindi sapat ang intermittent renewable energy sources dahil pagsapit ng gabi ay mahina na ang supply mula sa mga solar generation. Hindi rin umano katanggap-tanggap ang mga report ng multiple shutdowns ng mga generating plants na isinasagad dahil kulang sa supply. Iginit ni Juanco ang review o tuloy ng pagbasura sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act dahil kapag kulang ang kuryente, mas mataas ang presyo mga misis, mas mataas ang kita ng mga kumpanya ng kuryente. Samantala, pumalo na sa 47 bilyong piso ang frozen assets sa ugnay ng flood control scandal. Ito ang kinumpirma sa DZRH News ni Undersecretary Aboy Paraiso, chairman ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure. Galing pa niya ang datos sa huling pagpupulong ng grupo kaya maaaring tumaas pa ito ngayon. Hindi na idinetalya ni Paraiso kung kani-kanino pa ang assets, kabilang ang bank accounts at real properties, ang inisyuhan ng korte ng freeze order. Sa ngayon, tigil umano muna sa trabaho ang Technical Working Group mula nang buwagin ang ICI noong Marso at 31. Pero ayon kay Paraiso, nagpahayag ng kagustuhan ang lahat ng ahensyang miyembro nito na mag-convene kung ipag-uutos ng Department of Justice o Ombudsman. Nako, Noble Attorney Cornelio Samaniego Discaya III. Hindi ka ba pwedeng sumali sa auction? Dahil naibenta na pong lahat ang 13 mamahaling sasakyan na nasamsam mula sa mag-asawang kontraktor na Discaya. Ayon sa Bureau of Customs, umabot sa 12.27 million pesos ang kinita ng Bureau sa benta ng huling 4 na luxury cars na nakadakda ng ilipat sa Bureau of Treasury. Habang umabot naman sa kabuang 114 million pesos ang kinita ng pamahalaan mula sa benta ng lahat ng mga luxury vehicles na kinumpiska ng BOC. Nasamsam ng customs ang 13 sasakyan na mga Discaya matapos silang matawid sa flood control scandal noong 2025 dahil umano sa hindi maayos na dokumentasyon sa pagbili ng mga sasakyan, tulad na lamang na mamahaling Rolls-Royce na may magagandang payong. Yun. Samantala, lakay pinamamadali na ng Department of the Interior and Local Government sa lahat ng lokal na pamahalaan ang pag-aproba sa proseso para sa pagpapatayo ng renewable energy project sa bansa. Ito'y bilang tugon
pagtugon sa patuloy na nararanasang krisis sa enerhiya. Naglabas ang DILG ng mas pinabilis na proseso para sa solar, wind, hydro, geothermal, biomass at iba pang clean energy projects kasama ang energy storage systems. Para bawasan ng delay, tanggalin ang paulit-ulit na dokumento at mapahusay ang ugnayan ng national government at mga LGU. Paglilinaw ng DILG, limitado na lamang sa 3 hakbang ang aplikasyon. Ito ay ang pagsusumite, order of payment at pagbabayad kasabay ng pagkuha ng RONO. Giit ng ahensya, kailangang aksyonan ito sa loob ng 45 working days alinsunod sa Executive Order No. 110 ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. para sa energy security ng bansa. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Aba, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wow! Ginawaran ng pinakamataas na parangal sa Japan. Wow! Anong parangal yan? Binigyan ba ng Bansai Medal? O Rising Sun Medal? At Senator Rizal Tiberos nagpaliwanag kung bakit pabor siya noon sa teleconferencing kay dating Senador Laila de Lima. Ngunit bakit tutul siya ngayon kay Senator Bato? Panukalang online voting ng mga senator judges sa impeachment trial ni VP Sara, pinalagan din sa Kongreso. 4 na lokasyon sinimulan ng i-raid ng CIDG at NBI para mahuli si Senator Bato. At naku, ang hirap nito, ha? Ayan. Abay, bawat galaw ngayon ni Senator Rodante Marcoleta, idol, dating Congressman Mike Defensor, bantay sarado, aba. Pati pa paggogolf ni Kong Mike, ha? At si Mrs. Defensor sa East Ridge, ayan. Dyan ba sila sa lakay pumapalo? Forest Hills pala, Forest Hills. Babantayan din. Uy! Bakit? Grabe, bantay sarado? Nako, yung aking hinahangaan na Miss Thea Star Eliza Valdez. Uy. Ayan. Maglalaro daw para sa Alas Pilipinas. At malungkot na balita ang mabigyan ngayong panahon ng Edil Adha o Feast of Sacrifice. Abay, yung isa pong moske sa Zamboanga del Sur, nilusob na mga armado. Sino ang mga yan? 2 ang patay. At siyempre, Miss Thea, ang iyong favorite na BTS. Ayoko ng BTS. Ayan. Sino ang gusto mo? Gusto ko Blackpink tsaka Beanie. Kinilalang Artist of the Year. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Ikaw, Kuyang Larry Francisco, sino ba ang gusto mo, kuya, ha? Beanie o Blackpink din? Oras, Mr. Cesar Lee. Oy, Mr. Birthday Boy. Mr. Michael is my guy. Aloha. Oras ganap na alas 4:29. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Online dating na ang isa sa naging bagong pamamaraan ng mga tao ngayon sa paghahanap ng kanilang magiging partner. Ngunit sa pag-usbong ng social media, lumawak rin ang mga pamantayang hinahanap ng isang tao katulad na lamang ng emotional intimacy, pagkamulat sa social issues at marami pang iba. Ayon sa mga eksperto, ngayong taon umuusbong ang tinatawag na Valcore dating, kung saan isa na sa mga pangunahing preference na hinahanap ng isang tao sa kanilang partner ay iyong socially aware o mulat patungkol sa usaping politika at isyong panlipunan. Ayon sa huling tala ng 2024 Bumble Annual Report, halos 48% ng mga Pilipino ang nagsasabing pangunahing hinahanap nila sa isang partner ay may alam at pakialam sa political and social issues. Samantala 84% naman o majority ng mga Pilipino ang nagsasabing ang kanilang potential partner ay dapat namulat naman patungkol sa usapin ng karapatang pantao o human rights. Ayon kay Lucille McCart, isang dating app communication director, ito ay dahil naapektuhan ng ating social environment ang mga pananaw at paniniwala natin sa ating buhay. Habang lumalawak naman ang ating pananaw sa mga usaping panlipunan, naaapektuhan rin nito ang desisyon nating ginagawa para sa ating mga sarili. Kaya naman paalala ng mga eksperto, mahalaga pa rin na may isang pananaw ang isang magpartner patungkol sa mga ganitong bagay, ngunit mas mangibabaw pa rin dapat ang respeto sa isa't isa, lalo na kung may magkaiba kayong values at paniniwala. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang pagsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. The reason why we wanted to host, one is, of course, we want everybody to know yung potential ng Pilipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody... RH Break Time! Kumusta ka na, Dong? Abay, Mr. President, magsisimula na palang hearing po ninyo. Ayan, good luck po. Oras sa Miss Thea. Ganap na 4:37 ng hapon. At bago ang detalye natin ang balita, standby Raymond at Paas, standby Let Narciso, standby man ang Milky Rigonan. Abay, mamigay muna tayo ng limpak-limpak na Aguinaldo Miss Thea sa ating kring-kring panalo promo. Kring-kring. Billy Boy, kring-kring na. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Eto na, Miss Thea. Ayan, sino ang natawagan ni Kring Kring? Kamag-anak ko ba to, Lakay? Bakit anong pangalan? Cesar Corpuz. Itanong natin kung Pecho ang middle name. Ayan, baka atay yan o kaya balong-balunan. Magandang hapon sa iyo, Kuya Cesar Corpuz ng Cavite City. Isang mapagpalang hapon sa inyong dalawa. Parang tiyuhin ko to, boses tiyuhin ko, Lakay. Iba ang dating ni Kuya Cesar Corpus, parang tibak-tibak ito. Ha? Ayan, nasa Cavite City ka pala. Ayan, kumusta kay aking classmate dyan na si Carmen Mahusay. Taga dyan din siya. Mahusay sa klase yan. Mahusay talaga. Maganda na, mahusay pa. Ayan, wow. Kuya Cesar, simple lamang aming tanong. Ayan, abay, ang tanong lang naman namin ay anong himpilan ng radyo ang number 1 at kauna-unahan sa buong Pilipinas? Siyempre, walang iba kundi DZR. Ang galing-galing mo talaga, Kuya. Isa kang henyo. Congratulations, Kuya Cesar Corpuz. Yan po ang maaga naming paaginaldo sa inyo. At bago ang report ni Let Narciso at Raymond Dadpaas, abay, batiin mo natin ng happy birthday, Miss Thea. Happy Siyempre, birthday! Ang ating
mga birthday celebrants, ang ating Lugaw Queen. Pinangungunahan. That's why we drink it here. And when we're gone from here, oh, well, our friends will be drinking all the beer. Everybody say, Ayan. in heaven there is no. Magpapainom daw ng beer. Si Ninong Michael is my guy, ang ating business correspondent. Dahil ngayon ay magbe-birthday at ang edad niya, Miss Taya, 40 and above. Ayan. Akala ko kasing pantayan na exchange rate lang kayo eh. Hindi. 40 and above. 40 and above. At parang si Lugaw Queen, may binauhan. 40 and above na rin yan. 40 and above din. Happy birthday, May. Sarap-sarap pa naman handa nito. Grabe, ha? Maraming salamat. Almusal, tanghalian, merienda, hapunan. Very generous. Tsaka daming nagmamahal, daming nagregalo. Ayan. Yes. At pasalamatan natin si Senator Lito Lapid-Lapid na nagpahabol pa ng kanyang regalo kay Miss May. Lechon ba yan? Hindi. Ano Ayan, parang regalo kay Senator Pia. Ayan. Oh, mahablangka. Mahablangka pero kulang ng suman. Walang suman. Ayan, Ako nakakapagselos daw yan. Walang suman pero may sisig. Oy, kompletos recados. Happy birthday, Miss May. Ayan. At kay General J. Reyes Kumigan. At get well soon, ating Dr. MR Osaita. Magaling na po ba kayo, ha? At good afternoon kay Kuyang Fiscal Bernie Cabiles. Ay, Kuyang Bernie, ha? Kumusta ang mga kambing natin, mga potentate natin, ha? At syempre, sa mga nais ding magkapera, lalo sa mga mahilig sa photography, Miss Taya. Ayan. Abay, ikaw, Dr. Ruel Agil, di ba mahilig ka sa photography? Ayan, pwede kang sumali, Doc, dito sa 2026 photo contest ng PAGCOR. Abay, ito ay, ang tema ay Kids at Play. Aba, Kids at Play, pwede bang ano rito, yung mga luksong tinik, ayan, tumbang preso o gusto ko yung bahay-bahayan. At ang mga entries ay tatanggapin hanggang June 30, 2026 at ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Ala Tenco. Abay, merong tatlong category, conventional, mobile at drone categories. At 8 grand winners ang maguin ng premyong hanggang 100,000 pesos. Wow! At para sa karagdagang detalye, ay puntahan ang kanilang website www.pagcor.ph/photocon 2026. At eto na, ito pala ang ibinigyan na parangal kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Grand Cordon of the Supreme Order of the Samurai. Nga samurai lakay. Ay, di ba samurai? Sa Bali, iba. Ano. Akala ko samurai. Chrysanthemum. Chrysanthemum. Ba't chrysanthemum? Ayan. Di ba yung national flower nila? Oo nga, pero mas matas yung samurai. Ay, mas may tapang lakay. At let yung binigyan naman, exchange gift pala, ex-deal pala ito ha? Exchange gift pala ito, ha? Si Emperador Naruhito naman ay binigyan ni Pangulong Bonget ng Order of the DJ Bangir Award. Ayan. Order of the Lacandula with the rank of Supremo. Aba, parang lito-lito, lapid-lapid lang yan. Alamin nga natin ang detalye niya na mula kay Let Narciso dahil yung award daw na ibinigay sa Pangulong Bonget, pinakamataas daw na parangal sa Japan. Oh, congrats! Very good. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay ni Seiya, tinanggap nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, isa sa pinakamataas at pinaka-prestigyosong parangal ng Japan sa kanyang state court to the Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace sa Tokyo.
Tinanggap din ni First Lady Luisa Reneta Marcos ang Grand Cordon of the Order of the Precious Crown. Mismo sina Emperor Naruhito at Empress Masako ang sumalubong kanina kay Pangulong Marcos sa Imperial Palace, kasama sina Crown Prince Fumihito, Crown Prince Kiko at Prime Minister Sanay Takaichi. Nitong hapon ay nagtalumpati naman ang Pangulo sa mga mambabatas ng miyembro ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League. Binigyan din ito ang kahalagahan ng mga alyansa sa gitna ng geopolitical tensions at pagkaantala ng supply chain at mga hamon sa rules-based international order. Nakipagpulong rin si Pangulong Marcos sa mga negosyante sa Japan para maghikayat ng pamumuhunan. At ngayong gabi, babalik si PBBM at delegasyon sa Imperial Palace para sa isang state banquet o espesyal na hapunang inihahanda para sa bisitang head of state. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Ano bang handa ulit? Maganda ba ng Kobe beef, Wagyu, sashimi, ayan, uni, ayan, ramen. Ramen, pero kadalasan hindi na nila sinishare yung ganyan Basta espesyal yung hapunan nila. Ayan. Kaya lang hindi nakabusog yung mga handa nila, Miss Leia. Pakonti-konti. Hindi kasi ganun sila kumain lang. Konti-konti lang. Pakonti-konti. Para matagal kayong makakapag-usap lakay kasi unti-unti kang kakain. Bitin Kaya... Sanay kasi tayo lakay na yung marami sa isang plato. Kaya pagkatapos daw ng banquet, ayan, banquet ba ang tawag na Miss Let? Ayan. State banquet. Takbo siya sa McDo. Ayan. Magdadrive. Bitin kulang. Para mabusog. Ayan, malit lang pala itong si Emperador Naruhito. Ayan, mas matangkad pa ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, si Emperador parang Emperador Junior lang. Junior. Ayan, pero talagang iba ang Emperador ng Japan. Ayan, talagang pambihira daw talaga kapag imbitahan ka sa Imperial Palace, yung paliwanag ng DFA at ng ambassador doon. Tsaka ang Emperador ng Japan talagang todo ang respeto ng mga Hapon dyan, Miss Let, ha? Pati yung hari ng Thailand, abay hindi upes ng basta-bastusin yung kanilang hari dyan. Oo. Talaga ibang pagpupugay magagalit ang mga Thai. Ayan, kakasuhan ka pa. Ayan. Okay nga Rod. Ayan, arigato gozaimasu. Miss Let Narciso-sang. Ayan. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat Miss Let Narciso. Samantala, lakay, Senator Risa Ontiveros nagpaliwanag kung bakit pabor siya noon ng teleconferencing kay dating Senator Laila De Lima, ngunit tutol na ngayon. I-detail mo balitang yan. RH28, Raymond Nagpaas. Raymond. Mr. Mayor, malaki ang kaibahan ng sitwasyon noon na nakakulong si dating Senator Laila De Lima at kanilang hiniling na payagan siyang dumulong sa sesyon sa pagitan ng teleconferencing kaysa sitwasyon ngayon. Itong binigyan din ni Senator Risa Ontiveros matapos lumabas online ang kanilang resolution noong nakaraang kongreso pabor kay De Lima. Sabi ni Ontiveros, si De Lima ay kinilala ang legal authority at nagpasaklaw siya nito at nakulong. Panahon din ito ng pandemic dahil ang petsa ng resolution nila ni na dating Senador Franklin Drilon, Ralph Recto at Senador Chico Pangilinan ay February 23, 2021. Hindi rin ito pinagbigyan ni noon ay Senate President Tito Soto. Kumpara ngayon sa isang kasama nilang senador na kahit hindi pinangalanan ay tumutukoy kay Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi kinikilala ang batas at nagtatago. Diin ni Ontiveros malinaw sa isang desisyon na ang taong tumatakas sa batas ay dapat walang legal recourse na makasama at makaboto online. Gusto lang umano ng mayorya ngayon sa Senado na panatili ng kanilang numero kaya ipinipilit na amyandahan ang Senate rules para magkaroon ng teleconferencing. Maliban kay Senator Bato ay balitang-balita na 2 senador ang posibleng makulong dahil sa kasong may kaugnayan sa flood control anomaly. Ito si RH28, Raymond Nagpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Nagpaas. The order is dead or alive. Chill-chill lang daw.
Panukalang online voting ng Senator Judges sa impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio pinalagan sa Kamara. Sino nga pumalag? Yung mga nasa prosecution team. Arrest number 12, Manang Milky Regunan, please come in. Milky. Yuhuu! Ayan, babalikan natin si Manang Milky Regunan. Si Ekniel muna. Ayan. 4 na lokasyon sinimulan ng i-raid ng CIDG NBI laban kay Senator Bato. Idetalye mga balitang yan. RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Bukod sa bahay ng tiyuhin ni Senator Robin Hood Padilla sa Angeles City, Pampanga, sa bayang sinalakay ng PNP CIDG at NBI ang 3 pang magkakahiwalay na lokasyon sa pag-asang maaresto si Senador Ronald De La Rosa. 2 address sa Parañaque at 1 pang lugar sa Bulacan ang pareho ding sinuyod ng otoridad ngayong Miyerkules, Mayo 27 para subukang isilbihang warrant mula sa International Criminal Court. IDCIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II, katuwang nilang Territorial Police, Intelligence Group at Tracker Teams na nagpapatpat ng utos sa Department of Justice. Pero hindi pa nagbibigay ng mga specifics sa detalye itong pulisya kung ano-anong klase ng properties ang kanilang napupuntahan na. Urang tiniyak ni Morico na narito lang sa Pilipinas si De La Rosa batay sa kanilang intel. Ibinanyag din ng General kaninang umaga na may several others pa silang sinisilip na maipareklamo na obstruction of justice maliban sa iminungkahing kasuhan na si Senator Robin Padilla. Nabalabas sa investigasyon na may security vehicle at backup car na sumunod sa puting SUV ni Padilla nang sakyan ito ni Bato palabas ng Senado noong Mayo 14. Tinawag ito ni Morico na hindi lamang basta simpleng pagpapasakay kundi isang highly coordinated at pre-planned logistical maneuver para ma-avoid o makaiwas sa detection ng pulis. Tinawi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pangamba ng publiko at iginit na walang magiging special treatment sa dati nilang Chief PNP. Patunay umano ito o patunay umano itong manat simultaneous manat ang kawalan ng bias sa pagpapatupad ng judicial orders. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Oy, magandang hapon kay Kuyang Noble Attorney Biong Garing. Kumusta ang Mina de Oro Shrine Club, Noble Sir? Sumama kayo dun sa Hot Sun sa Bulinaw, Pangasinan. Hindi nabanggit ni Miss Lete, pati si First Lady Lisa Marcos Araneta. Ayan, Araneta Marcos, binigyan din pala ng parangal. Yeah. Ayan, Grand Cordon of the Order of the Precious Crown. Si Empress bilang ganti. Bilang ganti, anong iginanti ni Empress Masako? Ayan. Order of Gabriela Silang. Tapang. Matapang na babae, matapang na Ilocana. Ayan, taga Vigan, Ilocos Sur yan. Correct. Ayan. Kamag-ano ba ito ni Maring Chabit? Balikan natin si Manang Milky Regunan, panukalang online voting ng mga senator judges sa impeachment trial ni VP Sara, pinalagan sa Kamara. Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Lakay at Teya dapat physically present hindi lamang sa impeachment trial kundi sa botohan ang lahat ng mga senador para husgahan ang kapalaran ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Jude Asidre, Chair ng House Committee on Higher and Technical Education, mabigat na desisyon ang gagampanan ng mga senator judges kaya kailangan ng full attention, direct observation sa mga witness at paghimay sa mga ipipresentang ebidensya sa loob ng Senate Impeachment Court. Sabi ni Asidre, kung sa pagpapatibay nga ng mga panukalang batas sa 2 kapulungan ng Kongreso, kailangan present sa plenaryo, mas lalo na sa impeachment trial. Kita ni Asidre, responsibilidad ng Senado na dinggin ang impeachment ng Vice Presidente dahil itong inaasahan ng mamayan. Sa panig naman ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino, pinakita na naman daw na mga pro-Duterte minority bloc na handa nilang dalhin sa kangkungan ang Senado. Sabi ni Tino, gagawin nila ang lahat para patuloy daw na kanlungin, protektahan at bigyan ng special treatment ang kanilang kasamahan na wanted bilang berdugo ng tokhang. Ako si Milky Regunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat Manang Milky. Samantala, galaw ni na Marcoleta, Defensor at dalawang iba pa bantay sarado. I-detalye mo balitang yan. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Bantay sarado na misteya ng Bureau of Immigration ang galaw ni na Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyante na sina Joseph Vargas Espiritu at Aristotel Baluyot Biraya. Kasunod ito ng inisyong precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan dahil sa plunder at indirect bribery complaints ng Ombudsman kaugnay ng 75 milyong piso na campaign donation. Sa Rizal H News ni Immigration spokesperson Dana Sandoval, batid nila yung PHDO na inilabas ng anti-graft court at handa raw nila itong ipatupad. Bagamat wala pa anyang hawak na kopya ng kautusan ng imigrasyon, puspusa na yung ginagawa nilang monitoring ngayon. Kung sakaling tangkain ng mga subject na lumabas ng Pilipinas, haharangin sila ng mga BI personnel. Nag-ugat yung rekomendasyon sa naunang kaso sa Commission on Election dahil sa non-disclosure ng donasyon ni Marcoleta sa Statement of Contribution and Expenditures. Noong Enero 2025, nag-donate di umano sina Defensor, Espiritu at Biray ng 30 milyong piso, 25 milyong piso at 20 milyong piso para sa senatorial bid ni Marcoleta. Una nang iginiit ng senador na walang katotohanan yung akusasyon na isa lamang pag-atake sa senadora. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort. Nako, kayo masabi ni Senator Marcoleta dyan? Tanga. Ang init-init naman ang ulo? Oo, abay, paano yan, Idol? Kung Mike Defensor, ayan, paano ang golf natin sa Forest Hills niyan? Ayan, di maina, may gwardya. Safe na safe. Ayan, paano kung Bayaluna? May bantay din? Mas masahol pa kay Judas. Yung maghuhudas sa amin. Babalikan natin ang ilang pang detalye natin mabalita. Standby sa ating balitang sports. Akala ko nag-retire na si Alaysa Valdez. Sa ilang taon na si Alaysa, medyo nagkaka-edar na rin. 20 plus lang ba si Alaysa? Let me check. Akala ko mga tapagat 32. Alay ko, wala na sa kalendaryo. Ayan, pero malakas pa rin. Galing mo tumansala kaya. Kasi bata pa ako, sinubaybayan ko na yan. Standby sa ating balitang showbiz. Standby Millie Borja, standby Angelica Cosme. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:57 ng hapon. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
kagandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Mga reports sa Balitang Sports sa Mistea. Volleyball stars Eliza Valdez, Jov Gonzaga at Ces Molina maglalaro para sa Alas Pilipinas. I-detail mo balitang yan, Millie Borja. Muling magsasama-sama ang mga batikang volleyball player na sina Eliza Valdez, Jov Gonzaga at Ces Molina matapos silang maisama sa 20-woman pool ng Alas Pilipinas para sa nalalapit na AVC Women's Cup na gaganapin sa June 6 hanggang 14 sa Candon City, Ilocos Sur. Inanunsyo ng Philippine National Volleyball Federation ang opisyal na training pool noong Martes, kung saan magbabalik din ang ilang dati nang nagsilbi sa national team. We're very, very humbled and excited to be part of the national team again, and we're just looking forward to learn more and definitely represent the country with pride po. Siyempre excited din po kami na makabalik ulit sa national team and makapaglaro at mabigay yung best namin para sa darating na tournament. Magiging reunion din ito para kay Coach Shaq De Los Santos, na naging head coach ni Valdez, Gonzaga at Molina noong 2019 Southeast Asian Games. Kasama rin sa pool ang mga batang manlalaro tulad ni Tricia Tubu na may pagkakataong makapaglaro sa international stage sa kauna-unahang pagkakataon. Nabigyan din ng pagkakataon na muling makalaro para sa bansa sina Ara Galang at Royce Tubino, habang kasama rin sa training pool ang mga Cream Line player na sina Tots Carlos, Kyle Negrito at Kayla Atienza. Kasama rin sa lineup ang mga collegiate standout tulad ni na UP 4-time best middle blocker Nina Itang, FAU players Tin Ubaldo, Jazz Eliarina at Cla Loresco, gayon din ang mga manlalaro mula sa Letran at Adamson. Magtutungo ang buong team sa Candon sa mga susunod na araw para sa kanilang close training camp bilang paghahanda sa torneo. Ayon kay Coach Shaq, masaya siyang makasama muli ang mga dati niyang players at umaasa siyang makatutulong ang kanilang karanasan sa pagbuo ng mas matatag na kupunan. Well, meron mga in-invite, actually maraming players na in-invite, and well, meron mga personal decisions, so yun yung nangyari, and then we're so happy and lucky na yan. Ito, yung mga nasa harap nyo ngayon na sila yung nag-commit para i-represent yung country natin, and mas mag-focus din talaga namin yung kung sino yung team or mga players na nandyan. Yun yung magiging role namin na trabahuhin and ilaban talaga yung Pilipinas. Mapupunta ang Pilipinas sa Pool A kasama ang Chinese Taipei, South Korea, Kyrgyzstan, Australia at Uzbekistan. Matatanda ang nakasungkit ang Alas Pilipinas ng bronze medal sa 2024 AVC Women's Cup bago umabot sa finals noong nakaraang taon, kung saan natalo sila ng defending champion na Vietnam. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja sa Showbiz Mistea. BTS kinilalang Artist of the Year, Cat's Eye Sophia, Apple the App, Proud Pinoy sa American Music Awards. Itatay mo balitang yan, Angelica Cosme. BTS is back on top. Nag-uwi ng 3 parangal ang global sensation na BTS sa 52nd American Music Awards, kabilang ng top prize na Artist of the Year. Like the legendary Busta Rhymes said, it's a fan-voted award, so our biggest thanks and gratitude, as always, goes to the armies all over the world. Taong 2021, ang unang masungkit ng grupo ang naturang titulo. Maliban pa riyan, magiring Song of this Summer ang lead track ng kanilang arirang album na Swim, at BTS rin ang kinilalang Best Male K-pop Artist of the Year. Next month nga, nakatakdang ipagdiwang ng OT7 ang kanilang 13th anniversary bilang grupo. Pero kung ang Bangtan Boys Artist of the Year, ang Cat's Eye naman kinilalang New Artist of the Year. Sa acceptance speech nga ng Filipino artist at leader ng grupo na si Sofia La Forteza, we want to give a special shout out to BTS tonight for inspiring us to represent our culture at a global scale. Maraming salamat! Habang #Proud Pinoy din ang film rapper na si Apple the App, matapos naman masungkit ng Black Eyed Peas ang titulong Best Throwback Song para sa kanilang kantang Rock That Body. Yo, thank you to all the fans around the world who voted for this song, Rock That Body. Maraming salamat, mahal ko kayo. Mabuhay ang Pilipino!
Samantala, ilan pa nga sa mga nagwagi sa 52nd AMA, sayang pop star ni Sabrina Carpenter para sa kanyang Man's Best Friend na kinilalang Album of the Year, habang Song of the Year naman ang Golden OSC ng global sensation K-pop Demon Hunters. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abay, grupo ng mga singer pala yung Cat's Eye. Akala ko sa public course lang yan, ginagawa sa kalsada, yung ilaw-ilaw doon. Cat's Eye ang tawag doon eh. Banda na pala yun. Oo, girl group lakay. Oy, nga pala ang Director Kuyang Joel Limpenko, ha? Ayan. Ang sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, konting pasensya daw po sa mga medyo na abala sa EDSA Tramo Skyway. Ayan. May nire-repair dyan. Mga 3 days matatapos daw po yan. Ayan. Salamat po. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras ay lumampas na sa sardinas. Alas 5:06. Ang oras ay hatid sa inyo ng Sleep Laboratory. Wow, ang saya. Isang barangay na labada